Okay. Muli magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Si Jester supposed to be magtuturo sa atin sa Sunday School pero sinabi niya kung po pwede daw na yung itutuloy niya yung kanya pong topic next year kasi may mga schedule kasi si Jester no at na kinakailangan niyang paghandaan. So dahil doon, sabi ko, sige, ako magpapalit muna, pero hindi yung ating pong series sa Knowing Christ. Kundi siguro nag-isip ko, ano bang pwede natin pag-usapan patungkol sa Christmas? At this week, mayroong nagtanong sa akin na, Pastor, pwede bang magpa-picture kay Santa Claus? Sabi ko, nag-isip ako, magandang topic yun si Santa Claus. Kasi, if you remember, some of you still remember, nung 2017, ay naging topic ko po ito rito sa Sunday School. At ito'y pinamagatang kong a fair treatment of Santa Claus. So, siguro magandang balikan natin. So, this is a reissue since nung panahon na yon, marami sa inyo rito wala pa. So, sige nga, pag-usapan natin ngayon si Santa Claus. Pero ang pamagat po nitong ating paksa na ito ay a fair treatment of Santa Claus. Kasi alam nyo, sa Christian community, maraming mga talagang adamant pagdating sa usapin na may kinalaman kay Santa Claus. Kaya naisip ko, siguro pag-usapan natin ito. Ano nga ba ang dapat na pagtrato natin sa usapin na may kinalaman kay Santa Claus? So, merong 4 na bagay na gusto kong talakayin natin. Una, we'll be looking at manifold disposition, and then the man's dignity, and then I call it the mythological deviation, and then number 4, misnomer designation, and then number 5, the message delivered. Yan, 5. Na huwag kayong mag-alala, kahit na 5 to, hindi naman siguro magtatagal. Manifold disposition. So dito sa usapin na may kinalaman kay Santa Claus, merong 3 bagay na pag-uugali na titingnan tayo. Unang-una, may mga tao na nire-reject nila totally itong si Santa Claus. No? Bawal magpa-picture, bawal maglagay ng mga tawag na decoration na may kinalaman kay Santa Claus. Meron naman, tinatanggap nila. They receive it. And then, palagay ko, ito yung gusto kong bigyan ng pansin ngayon at we have to redeem it. No? So, first, we reject it. So, to have a militant action, ito yung iba, no? Those who reject Santa Claus, they have a militant action against it. And they treat it like a carved image that needs to be broken into pieces and to some extent make a public statement of the heresy and evilness of it. So ito yung mga nagsasabi na, naku, si Santa Claus nagiging yan ang Antichrist. May narinig niyo na ba yan? Antichrist yan kasi inaagaw niya yung glory na para kay Christ. Kaya dapat we have to reject Santa Claus. We have to fight it by preaching against it. Or we have to write a book to unmask it, no? Or to tell the kids na, don't think about Santa Claus, hindi totoo si Santa Claus. Gawa ni Satanas yan at sinisira niyan ang tunay na kahulugan ng Kristyanismo. So ito yung mga nagsasabi na, hindi tama. Bawal magpa-picture, bawal magkaroon ng decoration ni Santa Claus, bawal mag-costume kasi si Santa Claus ay inaagaw niya yung glory na dapat kay Christ pagdating ng Christmas. Now, isa pang disposition I called it, we receive it. So, ito yung mga nag-i-embrace kasi this is what the culture dictates us. So, as the saying, if we cannot beat them, join them. So, ang nangyayari, they embrace Santa Claus culture. At any rate, di ba, si Santa Claus naman is an example of what it means to be a generous giver.
lover of children, no? And making people happy, especially during Christmas Day. Tama ba? Di ba? Ano bang idea ni Santa Claus? Nagbibigay ng regalo, no? Pero wala akong nakikitang nagbibigay ng regalo na si Santa Claus dyan sa mall eh. Nagpapapicture yung mga tao, tapos siya pa ang binibigyan ng regalo. May box na nakalagay dyan, ano? Tapos maghuhulog ka ng barya o kung magkano man dyan para magpapicture kay Santa Claus. So, pero kahit na naman mga bata pa tayo, di ba? Yung idea natin ng Santa Claus, ito yung nagbibigay ng gift, no? Nagbibigay ng regalo sa mga bata. Napaka-generous ni Santa Claus, no? Kaya, embrace this kind of culture. Wala namang masama dyan. What's wrong to have fun and to give and receive gifts from anyone, even from Santa? No? So, palagay ko ito ay pervasive sa culture natin, and it is nearly impossible to simply reject Santa, no? As part of our annual cultural landscape. So, let's receive it. No? Anyway, 'di ba? It's about giving. It's about receiving. What's wrong with that? It's about fun. What's wrong with that? And I don't see anything wrong with that. Now, ngayon naman, isa pang bagay na gusto kong sabihin ay yung tinawag kong itong, let's redeem it. Now, let me explain. Bakit ko ginamit yung salitang redeem? No? Pag sinabi kong redeem, mga kapatid, to redeem doesn't mean that we should accept everything that is being taught or told about it, but have a fair treatment about what the history told about it. So, ulitin ko. Pag sinabi natin to redeem, hindi sinasabi na tanggapin natin lahat na may kinalaman kay Santa Claus saka na ini-introduce ng culture natin. Kundi, ang sinasabi natin dito, na maging fair tayo sa ating treatment. Ano ba yung tama? At ano ba yung mali? Ano ba yung fake news? At ano ba yung totoong balita patungkol sa Kanya? To redeem it means to tell the lies as well as the truth about it. Di ba? Di ba, yan naman ang sinasabi natin sa mga anak natin. Anak, huwag kang magsisinungaling. Magsasabi ka lang ng totoo. Di ba? Yun ang tinuturo natin sa mga bata. At tinuturo rin natin sa isa't isa. Dapat madidistinguish nila kung ano yung lies, ano yung secret, ano yung surprises, ano yung pretension. Dapat turuan natin yung ating mga anak na huwag magsinungaling, pero turuan din natin sila na wala namang masama kapag mayroong nagsosurpresa sa iyo ng regalo. Wala, masama ba yun? Katulad ng surprise party, surprise birthday celebration, surprise gift. Oh, wala. Exciting nga yun di ba? Na may tinatanggap kang regalo na hindi mo inaasahan. Oh, ang sarap ng pakiramdam. No? Pero, dapat ituro natin sa mga anak natin, o sa sino man, iba yung, yung kunyari lang. Di ba? May mga kunyari lang naman. Halimbawa, costume. Mga costume party, kunyari lang yon. Mayroong mga naglalagay ng mga itsurang pangit. Di ba? Iba mga costume party, di ba? Medyo ano-ano mga itsura. Kasi natatakot sila. Katulad nung apo ko, nagpunta kami sa Robinson dyan. May mga, may mga parang doon, yung may naglalagay ng mga costume. No? Natakot siya. Sabi ko, hindi totoo yan. Costume lang yan. No? Dami mga Spider-Man, kung ano-ano. Hindi totoo yan. Tapos, tao rin yan. So, kinakala sabihin mo sa kanila, totoo, hindi, iba yung sikreto, iba yung totoo, iba yung kasinungalingan, iba yung kunya-kunyari lang. So, dapat clear yan sa mga tao na nakakausap natin. So, ito yung tatlong disposition patungkol kay Santa Claus. May mga taong ayaw kay Santa Claus. Antichrist yan si Santa Claus. Sobra na magsalita, no? O tanggapin natin, bahagi ng kultura natin. What's wrong with giving? What's wrong with fun? What's wrong with receiving? Or redeem it. Ang ibig sabihin ng redeem, aralan natin.
Ano ba ang totoong kwento patungkol kay Santa Claus? Ano ba talaga ang nangyari? Bakit nagkaroon ng Santa Claus? At ano ang dapat na maging ugali natin sa usapin na may kinalaman kay Santa Claus? Okay? Now, so nakita natin the manifold disposition. Let's look at man's dignity. No? Nagsimula ang Santa Claus kay Saint Nicholas of Myra. No? Ano ba yung Myra? Itong Myra ay isang lugar, di ko alam kung Myra ang basa o Mira no? Ha? Mira ba? Mira. O yan, mabuti. Dito sila Joyce. Nakapunta na ba kayo rito? Mira. Oo. Mira. Itong Mira ay isang probinsya ito sa panahon natin sa Turkey. In fact, itong lugar ng Mira, famous ito doon sa, alam niyo yung Lycian rock tombs? Ito, yan. Hindi ko pa sana makarating tayo dyan, makita natin ang itsura. Pero nakita ko na yan sa mga pictures, sa YouTube, di ba? Isang Lycian rock tombs, a well-preserved Roman theater. No? At yan po, yung Mira. Now, itong si Nicholas, siya ay ipinanganak around AD 280 in Patara. Ito ay Asia Minor. He later became bishop of Myra in modern day Turkey, as I said earlier. Nicholas, it seems, died about 343 on or near December 6. Okay? So, mapapansin natin bakit may Santa Claus during December sapagkat namatay siya December 6. So, close dun sa celebration ng Christmas. So, yan si Nicholas. Si Nicholas din ay kilala bilang isang gift giver. Gift giver. He was born into an affluent family. But his parents died tragically. Ibig sabihin, namatay ng maaga yung kanyang mga magulang, bata pa siya, at siya ay pinalaki. Tinuruan ng kanyang mga magulang sa Kristiyanong pamamaraan, sapagkat napakadeboto ng kanyang mga magulang sa Panginoon, at dahil doon, naitanim sa isip niya ang Kristyanismo, naitanim sa isip niya ang paglilingkod sa Diyos. Dahil nga mayaman sila, at naiwan sa kanya ang malaking mana, ginamit niya ang marami sa kanyang kayamanan sa pagtulong sa mahihirap, lalo na sa mga bata. No? At lalo ang sabi sa kwento, itong si Nicholas, he was known to frequently give gifts to children, not only during Christmas time, but as situation arises. So, hindi naman talaga tuwing Christmas lang siya lumalabas. Kundi, sa tuwing may pangangailangan, tumutulong talaga siya. Ginagamit niya yung kanyang pera, yung kanyang resources, para sa pagtulong sa mga nangangailangan. His famous act of kindness was helping 3 sisters because their family was too poor to pay for their dowry. 3 young Christian women were facing a life of prostitution until Nicholas paid their dowry, thereby saving them from a horrible life of sexual slavery. So doon siya mas nakilala. May 3 magkakapatid na mga babae na wala nang mga magulang. Alam nyo, nung unang panahon, ang security ng mga babae ay yung kanilang asawa. Kung hindi ka makakapag-asawa, ang tendency, no, ay pwede kang maging prostitute. Sapagkat walang magpapakain sa'yo, walang magtutulong sa'yo. Kaya magkaroon ka ng asawa. Pero, noon, para makapag-asawa ka, yung mga babae nagbibigay ng dowry. Ibang klase, no? Sana ganyan pa rin ngayon. No? Sila yung nagbibigay ng dowry. Ngayon, kung walang pambigay ng dowry, paano ka makakapag-asawa? Halimbawa, meron nagkakagusto sa'yo. Ang problema, wala ka ng pambigay ng dowry sa kanya. Di, wala. Maghahanap na lang siya ng iba. No? Naghihirap ng buhay nung araw ng mga babae.
No, nakita natin. Salamat naman, hindi na ganyan ng mga babae sa panahon natin ngayon. Ngayon nga, mas maraming opportunity sa mga babae pagdating sa larangan ng trabaho. No? Mas maraming mga nagiging mas kilala at mas maunlad ang kanilang pamumuhay dahil sa kasipagan ng mga babae. Ngayon, itong si Nicholas, doon siya nakilala ng gusto sapagkat alam mo daw ang ginagawa ayon sa kwento, dahil itong tatlong babaeng ito, kinakailangan nilang may pera para kung sakaling pumasok na sila sa larangan ng pag-aasawa, may pambayad sila. No? Every week daw, dumadaan si Nicholas dun sa kanilang bahay at pagkatapos ay nag-iiwan siya ng mga gold, no? Doon sa bakod ng mga nung pamilyang ito para meron silang pera. So, ganun siya katindi. No? So, nakita natin, Nicholas is a gift giver. Pero meron pa tayong pwedeng malaman patungkol sa kanya. Sabi ko kanina, siya yung naging bishop ng Myra. Nicholas grew to be a well-loved Christian leader and was eventually voted na maging bishop of Myra. Yung Myra, as I said kanina, ay ito yung sa lugar ng Turkey. Pero alam niyo mga kapatid, nasa Bible, binanggit yung Myra. Yan yung isa sa mga lugar na napuntahan ni Apostle Paul on the way to Rome. Wala na tayong time basahin. Acts 27:5-7. Naalala nyo nung trip to Rome ni Paul? Di ba? Patungo na siya yung pinakahuling journey niya. Patungo ng Rome. Bumisita siya sa isang lugar na ang pangalan ay Myra. Yan yun. Nasa panahon natin ngayon ay bahagi na ng bansang Turkey. No? At ayon sa legend, ito hindi natin tiyak to. No? May mga kwento kasi na hindi natin tiyak kung totoo. No? Bakit nga ba naging bishop ng Myra itong si Nicholas? Kasi daw, itong si Nicholas, nung maliit pa siyang bata, na maaga siyang pumupunta lagi sa church at nagpe-pray. Parang yun ang bagay na naituro sa kanya ng kanyang mga magulang. Every now and then, pumupunta sa church, nagpe-pray siya roon. One morning, yung matandang pastor na nandoon daw, ay nagkaroon ng vision. At doon sa kanyang vision, nakakita niya na ang sino man daw papasok, kasi matanda na siya eh. Gusto niya meron ng papalit sa kanya. Ang sino man daw papasok, doon sa kanilang simbahan, magiging bishop ng Myra. So, noong pumasok si Nicholas doon, nakita siya ng matandang pastor, at sabi ng matandang pastor, ikaw ang nakita ko sa aking panaginip. Ikaw ang magiging bishop ng Myra. So, he was consecrated as bishop of Myra. Noong una nga daw, pagpasok nga daw ni Nicholas doon sa simbahan, sabi daw ng matandang pastor, "Who are you, my son?" Tinanong daw siya. No? At ito ang sagot niya, "I am Nicholas, a sinner." Ganda, no? I am Nicholas, a sinner. Isipin niyo, batang-bata. Inamin niya na siya isang makasalanan. Marami sa mga bata ngayon, di pa nila naiintindihan na sila'y makasalanan. Pero ito, at the very young age, alam niya na isa siyang makasalanan. So, okay? Siya yung naging obispo ng Myra. Gusto ko lang i-clear, mga kapatid, pag sinabing bishop, iba yung concept ng bishop ngayon sa panahon natin ngayon. Pag sinabing bishop ngayon, mas mataas sa mga pastor. Di ba? Kaya di ba, may napansin nyo, may mga bishop sa PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches, mayroon diyang bishop, ang pangalan si Bishop Pantoja. No? Pag sinabing bishop, mayroon siyang mga pastor na nasa ilalim niya. No? Dito sa San Pedro, marami rin akong kilalang bishop kasi daw may mga pastor sa ilalim. Nung araw, hindi po ganyan ang concept ng bishop. Ang bishop po, pastor din yun. In fact, pag pastor ka, bishop ka. Ngayon, hindi lang tayo nasanay, no? Na tawagin kang bishop. At kasi sa Bible, malinaw, yung bishop, yung pastor, yung elder, yung overseer, yung presbyter,
Isa lang 'yun. No? Walang hierarchy roon. No, pero sa hinagis na nating relihiyon at maging ngayon sa evangelical community, nagkaroon na ng hierarchy. Kaya pag sinabing Bishop of Mira, pastor siya ng isang church sa lugar ng Mira. Okay? Now, isa pang pwede nating malaman dito kay Nicholas, Saint Nicholas ay ito. Siya ay defender of orthodoxy. Nicholas was honored for enduring persecution. It is said that he was imprisoned during the empire-wide persecution under Diocletian and Maximian. So, nung panahon ni Diocletian at saka ni Maximian, mga emperor to, mga masasamang emperador talaga ito nung panahon na yan, talagang maraming mga Christian ay nakulong, maraming Christian ay pinersecute, yung iba pinatay. At si Nicholas ay isa sa mga nakulong nung panahon ng mga malulupit na mga emperor na ito. Pero later on, siya ay napalaya rin. No? At isa sa mga probability ay napalaya siya sa panahon ni Constantine the Great. Di ba? Alam niyo si Constantine na siya yung nagsabi na Christian siya. So, nagbago ang takbo ng Roman Empire noong nagpakilala si Constantine na siya isang Christian. Kaya nung lumabas na ito si Nicholas, doon sa kulungan, yung mga tao ay nag-flock around him at nagsisigawan sila, Nicholas Confessor, Saint Nicholas has come. So, yung mga tao ay tuwang-tuwa. And then, itong si Nicholas, Nicholas also reportedly traveled to the historic Council of Nicaea, where he helped defend the deity of Christ in AD 325. He was one of the 1,800 attendees from different parts of the Roman Empire, including Britain. So, ito very historic yan, yung tinatawag na Nicene Council. Dito, idinipensa ni Athanasius yung deity ni Jesus Christ laban sa mga Arianism. Si Arius, isang bishop na nagsasabi, si Jesus ay hindi Diyos. Siya ay nilikha ng Diyos para maging co-creator ng Diyos. Yan yung paniniwala na in-embrace naman ng mga Jehovah's Witness. No? Pero, sa Council of Nicaea, ay nireject ito, it was condemned, no? At ito ay kinondem sa presence ng 1,800 delegates from all over the Roman Empire. Isa doon, si Nicholas. At ang nagpatawag ng council na yon, si Constantine the Great. No? Ayan yung sinasabi, yung email, yung picture na yan. Ito si Constantine, the first Christian emperor. And then ito si Athanasius, ito yung defender ng deity of Christ. At that very point ay na-condemn yung paniniwala. Kaya matagal nang condemn yung paniniwala na si Kristo hindi Diyos. Na si Kristo ay nilikha lang daw ng Diyos para maging co-creator. Matagal nang kinondemn yan. Pero bakit may mga naniniwala ngayon? Hinukay nila sa libingan No? Hinukay nila yon. Wala na kasing nagko-condemn ngayon. Wala nang council ngayon Nung araw, pag meron kang doctrines, no? Na medyo sasalungat sa tinatawag na orthodox doctrine, pinag-uusapan yan sa konseho. Pagkatapos, kapag yan napatunayang mali, after much deliberation, it will be condemned. At ikaw i-declare na heretic. At hindi mo na yan pwedeng ituro pa. Ganun yan. Or else, mamamatay ka. Papatayin ka, paparusahan ka. So, nung araw, ganun. Ngayon, hindi na pwede yun kasi meron naman tayong freedom of religion. Okay? And, sinasabi rin, after 5 centuries, bago na matapos mamatay daw itong si Nicholas, marami ay nagpasalamat sa kanya dahil yung mismong lugar ng Mira ay untouched by the filth of Arian heresy because Nicholas defended the truth about the deity of Christ against the belief of the Arianism. Okay?
Now, so nakita natin, una, yung mga disposition. Pangalawa, yung dignity nitong si Nicholas. Tingnan natin yung methodological deviation. Pag sinabing methodological deviation, yung mga medyo ano na lang, legend na lang, mga hindi natin masasabing totoo ito, mga imagination na lang ng mga tao patungkol dito kay Santa Claus, no? Ang nangyari, in honor of Saint Nicholas, the gift giver, Christians begin to celebrate December 6, his feast day, by giving presents. So namatay na si Saint Nicholas, namatay siya December 6. So mula noon, ino-honor nila yung December 6. Tuwing December 6, ang mga tao nagkakaroon ng gift giving. Doon na siguro nagsimula yon. Yung gift giving, hindi ko alam kung may exchange gift, pero palagay ko gift giving talaga. So that tradition developed over time. He became a very popular among Catholic and Orthodox Christians with some 2,000 churches named after him. So ibig sabihin, maraming mga church nung panahon na yon ang pangalan Nicholas Christian Church. Parang ganyan, Saint Nicholas Christian Church. So, the holiday in his honor eventually merged with Christmas since they were celebrated within weeks at one another. So, kaya ang nangyari ay naging na-merge ito. No, pagdating ng Christmas season, kaya napapansin, ba't mayroong Santa Claus pagdating ng Christmas season? Sapagkat doon sa ginagawang gift giving in honor of Saint Nicholas every December 6. Pero gusto kong pansinin natin, may mga legends about Santa Claus na pwede nating sabihin mga katang-isip lang ng tao. Halimbawa, eto, a demon was entering people's home to terrorize children, and that Nicholas cast it out at home. This myth may explain why it was eventually believed that he came down people's chimneys. Diba yung, nakita niyo yung mga ganito? Si Santa Claus pumapasok siya doon sa chimney, no? Pumapasok siya doon sa loob, kasi para i-cast out niya yung mga demons na nandoon, no? Yan, isa sa mga pwede nating sabihin, mythological na yan. Myth na yan. Another thing, a Siberian myth that a holy man or shaman would fly with reindeer from North Pole to slide down chimneys and leave presents on fireplace mantles before flying away to other places. Yan, ganyan, di ba? Nakasakay siya doon sa isang karwahe na hinihila ng mga reindeer. Pagkatapos, dumadaan siya doon sa mga chimneys, naguhulog siya ng mga gift doon sa chimney, papasok yun sa loob ng bahay para sa mga bata. Isa pa yan sa pwede nating sabihing myth. Now, ito pa. For good boys and girls, Saint Nicholas would come in his red bishop's robe. Kaya siguro pula. Doon nagsimula yun nagsuot siya, di ba yung Santa Claus nakapula? No? And fill booths with gifts on the night of December 5. But for bad boys and girls, Saint Nicholas was to be feared. So, ang nangyari, ganyan. No? Si Saint Nicholas, nakapula siya kapag para sa mga good boy at good girls, magbibigay siya ng gift para sa kanila. Pero sa mga bad boy, no? Doon sa mga bad girl, nakakatakot siya. May kasama siyang ganito. Ang tawag diyan ay, ano ba ang tawag diyan? Ang tawag diyan ay farmhand Rupert. Nets Ruprecht. Hindi ko mabasa kung ano yun talagang, ayan, Yan. Basahin ko lang dito sa note ko, no? In Germany, he was often accompanied by Nets Ruprecht, who threatened to eat misbehaving children. Ayan, may dala-dalang si Santa Claus daw nagiging yung doon sa mga batang masasama, siya ay may dalang Ruprecht, kakainin niya yung mga bata na masasama. No? Sa Netherlands, sa Switzerland, Saint Nicholas threatened to put wicked children in a sack. Ipapasok sa sako. Yan ginagawa sa amin ng bata pa kami. No, pagka may ginagawa kami, lalagay pantakot sa amin nung
Sasako ka namin, lalagay ka sa sako. So yun, doon siguro nagsimula yun, ano? Lalagay ka sa sako. Tapos, and bring them back to Black Forest. Dadalhin ka doon sa Black Forest. In Netherlands, Saint Nicholas Helper would tie them in sack and bring them back to Spain. In parts of Austria, the priests dressed up in a Christmas garb would visit the homes of naughty children and threaten them rod beatings. So, siguro dito kinuha yung kanta ni Michael Jackson. 'Di ba? You better watch out. You better not pout. Better na, ano? And Santa Claus is coming to town. He knows when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when you're bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. Okay, di si Michael Jackson, ano? So, palagay ko lang, doon kinuha yung idea na yon, na itong si Santa Claus ay mabait siya sa mga good boy, no? And good girl. Pero nangangain siya ng tao, no? Para sa mga bad boy at sa mga bad girl. So yan, mythological deviation. Now, let's look at the misnomer designation. Okay, during the Reformation, however, Nicholas fell out of favor with Protestants who did not approve of canonizing certain people as saints and venerating them with holidays. His holiday was not celebrated in any Protestant country except Holland or Netherlands, where his legend as Sinterklaas, or Dutch pronunciation of Saint Nicholas, lived on. So dito makikita natin bakit maraming mga Protestant medyo adaman kay Santa Claus. Kasi nga, nagsimula ito doon sa panahon na ayaw nila na ilagay yung designation ng saint sa tao. Di ba si Nicholas, naging Saint Nicholas. Tapos nagbe-venerate pa nung ginawang holiday, yung kanyang birthday. So dahil doon, ay maraming mga Protestant, medyo umano sila, no? Umatras sila sa ganitong klase ng image celebration ni Saint Nicholas. Pero sabi, except sa Holland at saka sa Netherlands, na hanggang ngayon daw, ay yung diwa ni Santa Claus ay live on. So these stories of Santa Claus were first, so ito na, no? So it was the German-American political cartoonist Thomas Nast. Hindi ko alam kung nailagay ko rito yan. Ayan. It was the German-American political cartoonist Thomas Nast in 1840, who lived in 1840 to 1902, who gave us the modern image of Santa Claus in the 1860s. In the early 20th century, stories began having Santa brings presents for children during Christmas season. Children also began sending letters to the North Pole as the legends surrounding an otherwise simple Christian man grew. So yan. So nag-evolve, no, yung mga concept ni Saint Nicholas. So noong early 20th century, doon na pumasok yung idea na every Christmas maglalagay ng medyas, no, doon sa labas ng bahay ang mga bata para mag-expect sila paglabas nila, merong regalo si Santa Claus. Pero ang naglalagay naman pala, no, yung tatay, o yung parents naman ang naglalagay ng regalo. Pero ang nasa isip ng mga bata, ay si Santa ay dumalaw sa amin. Ngayon, so ito yung history. Kaya kasi sinasabi fair treatment. Ano? Kasi yung pinanggalingan ng idea ng Santa Claus, napakaganda. No? Si Saint Nicholas, isang Kristiyano, isang mananampalataya, isang pastor, at isang lingkod ng Diyos, isang defender ng Christian faith. Kaya lang, lumaon, marami nang naikabit naman kung ano-anong bagay na hindi na natin pwedeng sabihing totoo sa kasaysayan ng totoong Santa Claus. No? Now, ano yung mensahe para sa atin? Unang mensahe, itong gusto kong sabihin, dito na tayo magtatapos. We honor people who have shown great love and devotion to Christ. Tama ba yon? Pinararangalan natin ang mga tao
na nagpapakita ng pag-ibig at ng kanilang pagmamahal sa Panginoong Jesucristo. Diba si Mary? Ino-honor natin si Mary, hindi natin siya sinasamba. Pero ino-honor natin siya sapagkat isa siyang babae na nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Si Joseph, no? Ino-honor natin si Joseph, hindi dahil siya yung tatay ni Jesus sa laman lang, kundi dahil sa kanyang sakripisyo na sinunod niya ang kalooban ng Diyos matapos niyang malaman na ang kaniyang mapapangasawa ay buntis na, pero noong nag-reveal sa kanya yung angel, nagpasakop siya sa kalooban ng Diyos. Si Pablo, ino-honor natin siya bilang isang dakilang apostol at misyonaryo dahil sa kanya marami ay na-inspire sa mission work. At dahil sa kanya, ang salita ng Diyos at marami sa mga bahagi ng New Testament ay sinulat mismo ni Pablo bilang siya ay isa sa ginamit ng Panginoon na tagapagsulat ng kanyang salita. Marami pa tayong pwedeng i-honor ng mga tao tulad nila Polycarp na handang manindigan sa katotohanan kahit kamatayan ng kapalit. Ino-honor natin si Martin Luther sa panahon ng Reformation, si John Calvin, no? Si George Whitefield, si Spurgeon, na isang powerful preacher of his time na tinuturing na the Prince of Preacher of the 19th century. Ino-honor din natin si Nicholas for being a generous giver, a lover of children, and defender of Christ's deity. So we honor people who have shown great love and devotion to Christ. There's nothing wrong with that. Diba? There's nothing wrong with that. And then, another thing, we must be people who are known for being generous giver, not only for the ministry, but also for the needy. Ito yung pwede nating sabihin na lesson na nakuha natin dito kay Nicholas. At si Pablo, di ba? Palagay ko, hindi naman si Nicholas ang unang tao na ganyan. Marami sa mga lingkod ng Diyos, lalo na sa bagong tipan, ay talagang mga taong mapagmahal sa mga taong nangangailangan. Si Pablo, isang dakilang misyonaryo, isang dakilang lingkod ng Diyos, pero alam nyo ba, isa rin siyang dakilang fundraiser para sa mga mahihirap na nandoon sa Jerusalem. Dahil sa persecution, naghihirap sila. Anong ginagawa ni Paul? Nag-gather siya ng mga funds para itulong sa mahihirap. At ito si Nicholas. Is a testimony that when God bless you, you must also be a blessing to others. The Bible is clear, brethren. It is better to give than to receive. Acts chapter 20, verse 35. Mas mabuting magbigay kaysa tumanggap. Give gifts this season according to your ability. And God loves a cheerful giver. Now, si Saint Nicholas, tulad ng sinabi natin, hindi lang siya nagbibigay ng regalo tuwing Pasko, kundi nagbibigay siya ng regalo pag may pangangailangan. Nagtumutulong siya sa mga nangangailangan. Sapagkat malinaw sa kanya, in 2 Corinthians chapter 9, verse 7, God loves cheerful giver. Last but not the least, we must be reminded that what we need most is the gift of salvation through the substitutionary work of Christ. Doon sa maliit na kaalaman natin patungkol kay Saint Nicholas, it is safe to say na sa palagay ko, hindi rin siya malulugod kung sa panahon natin ngayon ay nakikita niya na ang mga tao ay naging iba ang kanilang pananaw at practices pag dumarating ang Christmas season. No? Siya ay isang pastor sa Mira. At no doubt na alam niya kung ano ang ginawa ni Jesus. Alam niya na si Jesus ay isang regalo para sa mga makasalanang tulad natin. Alam niya yun. Pero si Jesus ay isang regalo para sa pinakamatinding pangangailangan natin. Ang kaligtasan ng mga taong makasalanan. At yun ay isang bagay na hindi pwedeng i-overlook ni Nicholas. I believe so. Because the gift of salvation.
through the substitutionary work of Christ is the most important and valuable gifts na pwedeng tanggapin ng isang tao. Ano mang regalo na tanggapin natin, ngayon, wala yan. No? Sana, kung hindi kayo tumanggap ng regalo, huwag kayo magtatampo. Ha? Kung hindi kayo kung ang tinanggap ninyo regalo, hindi nyo gusto, huwag kayo maiinis. No? Kung yung exchange gift ninyo, ang nakuha nung binigyan ninyo, ang ganda, pero yung napunta sa inyo ay, sabon lang, Lifebuoy. Okay lang yan. No? Pero kung Kristiyano kayo, tumanggap kayo ng regalo na walang kapantay. Magpasalamat tayo sa Panginoon. No? Sapagkat yun ang pinakamatinding regalo na pwede nating tanggapin. Okay, so dito ko tatapusin itong issue na may kinalaman kay Santa Claus. Kaya pinamagatong a fair treatment of Santa Claus. Any question?